mahina ata ang intel ni Senator Bato de la Rosa, ha? Mukhang mali-mali yung mga nakukuhang mga datos, ha? Lumabas. Hindi, dapat nasa konstitusyon natin yan, yung freedom of abode, di ba? Freedom of movement. Kailangan makabote. So may violation doon, Sen. May violation. Ha? May violation. Ito sa kaklaro sa konstitusyon, hindi mo magbawalan yung tao sa kanyang movement, lalong-lalo. Alam nyo na, mga kababayan, no? Yung mga susunod na magiging hakbang ni Bato de la Rosa. Malamang ho, mga bossing, magpapaschedule na naman po ito ng hearing, no? Sasabihin na naman, excessive force ng kapulisan natin, no? Dahil isang tao lang daw po si Kibuloy. Isang tao na ayaw sumuko. Isang tao na napaka-yaman, na napaka-impluwensya. At take note, ang best friend po dating Pangulo. O. At nakita nyo naman po yung mga taga-suporta nila, Bato de la Rosa, Robin Padilla, mga malalakihong senador, mga kababayan. Pero kung pagmukahin ho nila sa taong bayan, kung pagmukahin ho nila sa taong bayan, mga kababayan, mukhang dehadong-dehado si Kibuloy. Di ho ba? Biruin nyo, ilang mga senador ho ang nasa likod ni Kibuloy na sumusuporta sa kanya. Pati po ang vice-presidente at ang dating Pangulo. Oha? Pero mga bossing, yung pagpapatawag ho ni Bato de la Rosa ng hearing, nako Lord. Halata po ng taong bayan na naman yan. Nakita nyo naman po, yung mga kapulisan natin doon, mga nakatayo lang. Nakita nyo naman po yung mga kapulisan natin doon, mga bossing, wala lang, siyasat lang sila. Hanap lang talaga kay Kibuloy. Walang nananakit, ha? Baka sabihin mo na naman, excessive force yan. Baka sabihin mo naman, bakit kailangan ng 2,000 kapulisan? Biruin nyo mga bossing, ha? Yung unang mga hearing ni Bato de la Rosa, si Rokansaki, shout out sa iyo. Yung unang mga hearing ni Bato de la Rosa, pinuntuho nila. Ang daming kapulisan, bakit 2 batalyon ang kapulisan doon? No? So ako, ine-expect ko, mga bossing, nako, etong si Bato, gusto pabawasan yung mga kapulisan, Sumunod kaya si General Torre at si General Marbil, PNP Chief Marbil. Sabi ko, nako, baka less than na. Kawawa naman yung mga kapulisan kung onti lang yung magsaserve ng warrant of arrest. Aba, hindi natinag po si General Torre, mga kababayan. 2,000 ang ipinadalang pulis. Kasama po siya na nandoon sa KOJC. Biruin mo yun. Kahit anong hearing mo, kahit anong pagmukain mo kaming masama sa taong bayan, kaming mga kapulisan, nagseserve lang ng warrant of arrest, pinapatupad lang namin ang batas, wala kaming paki sa'yo. 2,000 kapulisan ang aming ipapadala. Sabi ni Raketerang Pinay Vlog, magsasayang lang ng pondo ng bayan niyang Bato, perwisyong senador. Biruin niyo po yun, no? Inumpisahan ito, umpisa to mga bossing doon sa Pidea Leak Yung pa lang po, wala na. Nung nag-Pidea Leak itong si Bato de la Rosa, ang laki po din, malamang po, malaki din pong pera ng bansa natin, no? Pondo ng bansa natin ang nasayang doon. Pero mo, may pakain, may mga patawag, no? Tubig, kuryente, etc. Mga taong mga pinerwisyo para patawag doon sa walang kakwenta-kwentang hearing sa Senado. Di ba? Sumunod pa, excessive force naman daw. Wala din nung nangyari. Eto, dinoble pa. Dinamihan pa lalo. 2,000 ang nilagay. Di ba? 2,000 ang linagay para kay Kibuloy. Sa susunod ho yan, mga kababayan, baka 5,000 na yan. Pero pakiramdam ko 30 araw sila dyan. Hanggang sa mapagod na lang si Kibuloy. Di ba? Siyempre, ang mga kapulisan, mga bossing, kung sakali na yung narinig natin, totoo, Ma'am Maritel T, na 30 araw ang mga kapulisan dyan. Palit-palitan naman po yan. Di ba?
Siguro 3 batch. O, 8 oras ka dito, 8 oras ka, 8 oras, o 24. Eh si Kibuloy, nandoon lang mag-isa 24 hours na hindi natutulog. Baka bigla akong sumambulat eh. Ako ho ay naniniwala, mga boss, na nandiyan si Kibuloy sa loob. Hindi naman 'to magagaganyan yang mga yan kung wala diyan si Kibuloy. Ano? O, tuloy. Wala kung kanyang property yan. Di ba? Pero sa inyong pagsunod to them, About, sir, inside. What did you talk? Ano na pag-usapan, sir? Wala na pag-usapan namin doon is that I am advising both parties. Si General Torre, Atty. Torion on the other side, at saka si Ma'am, yung head nila dito sa QGC, that mabuti nag-usap sila. At sabi ko, you continue your communication. Importante, mag-usap kayo, huwag nyo putulin yung communication nyo para meron kayong meeting of the minds palagi, hindi yung walang komunikasyon. So ayok, maganda din. Eh ayun nga po, BLA siya support, no? Yun nga din ang akala ko. Oh. Kasi narinig natin kay Baste Duterte na gusto niyang pangarap niya. Bakit ito nandiyan na? Alam niya na kung nasaan si General Torre. Yung pangarap niya matutupad na. Ba't hindi lumutang si Baste Duterte nga naman? 'Di ba? Si Baste kala ko sasampalin, no? Pangarap daw niyang manampal, makasampal ng general. Ayan, alam niya na kung nasaan si General Torre sa harap ng KOJC. Aba, syempre kung talagang pangarap niya yun, di sundin niya na yung kanyang pangarap. Malapit na. Oh, abot pangarap na yan, ha? Baste, abot pangarap na, oh. Nasa harap ng KOJC. Si General Torre. Gawin mo na yung pangarap mo. Tingnan natin kung totoong maisog nga, no? Ang anak ng dating presidente or mahilig lang siyang ano tawag doon sa tundo. Oh. May tawag kami doon eh. Lagi kong binabanggit yung word na yun eh. O parang nanggugulat lang, 'di ba? Etong si Baste wala din eh. Tumahimik nung sinagot ni General Torre. Bato, pasok nga. Nag-uusap sila. But they will not put out, sir. Sabi ni General Torre, meron lang daw sila sinusundan pa ng mga heartbeat na may dalas ng equipment na mag-determine ng heartbeat kung pinakamalala na up to 20 meters daw. Ibang klase pala yun, ano? Merong, yan, nandiyan si Boss Chris Ulo. Shout out po, mga bossing, suportahan po natin. Si Boss Chris, ayan, nandiyan po, mga kababayan. Yan po mismo ang kanyang channel, no? At lagi nyo pong i-like yung mga, ako din po lagi ako nanonood kay Chris Ulo, kapatid natin yan, oh. Meron pa daw pong mga gamit sila General Torre na makakadetect ng heartbeat po sa mga kaila-ilaliman. Ako, pati yung mga tunnel, oh. Di ba? Baka naman nandun ba to? Di ba? Pero sabi ni Bato, ano yun? Anong heartbeat kaya yun? Di ba? Naninindak lang pala yan. Si Baste, naninindak lang. Kasi kung hindi naninindak yan, at kung totoo yung sinabi niya na mananampal siya ng general, andyan na si General Torre. Buong araw nandyan yan. Sampalin mo na, Baste. Oh. Below the surface, may namumonitor pa sila. Di sabi ko, sige, tapusin na ninyo para matapos na ito. Senator, may advice ka sir na stay here forever. pero as we speak, ongoing pa negotiation nila ni Wala naman, nagkaintindihan naman sila na nagkaintindihan, meaning mag-pull out na ng... Hindi, nagkaintindihan na tuloy yung kung saan yung hinahanap nila na mayroong heartbeat. So, gagawin na ngayon yan, to be transparent, and advise them na kailangan both parties kasama, represented doon sa searching group na pupunta. Sir, sir, advising Pastor Kibuloy to surrender as a senator. Yes, kasi meron namang warrant talaga galing sa court. Ano kaya, itong sinasabi ng ng mga netizen natin. I-off yung mga power nung linya ng mga kuryente. Baka illegal, baka may illegal din pong magkakaharapin sila kung sakaling gawin niya, kaya hindi. Pero pwede, maglalabasan niya mga yan sa lungga nila.
lalabas ho yung mga yan. Mga bossing. Baka pati si Kibuloy ay lalabas, oh, init na init, pawis na pawis. Sino ang nagpatay ng ilaw? Nagbabayad naman tayo ng kuryente. Sabay lalapit, oh. Magpa-flashlight sa mukha si General Torre. Ako, halika na. Sumama ka na sa amin.